Yes, hello. Good morning mga ka-people. Here I am again, si Lola Granny, si Granny Esther po ninyo. At ngayon po ay ano ko po sa inyo ngayon, papakita at share ko po sa inyo ngayon yung video ng aming explore sa Bicol bilang advance birthday treat sa akin ng aking mga anak. At doon ay pakikita ko sa inyo ang kagandahan ng Bicol, lalo na po ang Mayon Volcano. Salamat sa patuloy na pagsusuporta niyo po sa amin, sa akin video. Okay, let's see. Go to my video. I know it's a game, I'm not gonna play, but maybe you should do whatever you need to erase me. It's all just a game, you think I'm gonna play, but maybe you should do whatever you need to erase. Now, we are going to Bicol. Gaya nga nang sabi ko sa inyo, tumakay po. Pumunta kami doon through Skyway dahil sa Skyway ay maikli lang ang traveling hours, 45 minutes from Valenzuela to Laguna. Hindi katulad pag magbabayang-bayang ka ay aabutin ka ng 4 hours to 5 hours from Valenzuela to Calamba sa sobrang traffic. Now we are going to Laguna to start to Batangas. Yan ay itinuro sa amin ni Waze. Punta na kami ng Batangas City. Yan, okay. Malapit na po kami. Papunta ka na kami ng Quezon Province. Yan. 39 municipality meron ng Quezon Province. At napakaraming ninyugan. Yun lang nga napapansin ko. Marami sila, both side, maraming ninyugan. Maraming tanim na coconut trees. Ayan po ang Quezon Province. At isa sa pinakamayamang municipality ng Quezon Province ay ang Pagbilao, Quezon. Ayan. Pinakamayaman siya. Ayan. Malapit na rin po tayo sa Atimunan. Kasi doon kami magla-lunch. May stopover, magla-lunch muna kami sa Atimunan. Kitang-kita naman po na doon kasi makita yung dagat. Yan, dito sa stopover kami sa Papasi. At masarap ang mga pagkain dyan. Kitang-kita nyo naman. Picture ng anak ko. Masarap. Tapos, habang kumakain ka pa, makikita mo pa yung overlooking yung dagat. At 2 o'clock na kami nakapunta doon. Ewan ko dahil siguro saan kami nakapunta, iikot ni Waze. Kaya nga ito, yan, papunta na kami dyan. Yan, papunta na kami ng Bicol. At tinutuloyan namin na Oriel Inn. Mura doon sa Oriel Inn. Napakamura. 3,500 family room na yun. Ito po yung sa Legazpi, Albay. And then, second day namin sa Albay, kita natin na hindi nagpapakita si Mayon Volcano. Nag-isip na lang kami habang ini-wait namin pa. Kala namin magpapakita si Mayon Volcano. Sumakay kami ng ATV off-ride rides. Tapos practice muna. Kasi siyempre first time namin pupunta sasakay ng ATV. Tapos siyempre kakabahan ka dahil maraming mga bato-bato, maraming malalaking bato, maraming habang mabuhangin, at higit sa lahat napakainit. Kaya nga may mga ano kami sa mga braso namin para ma-lessen yung para na ibang mararamdaman mo init. Pero kahit nagpapawisan ka, enjoy naman dahil yung scenery, tapos yung experience mo na magra-ride ka sa ATV. Tapos napakamura din, 250 pesos lang per head. Hindi katulad sa ibang ATV na 1,500. Isulit mo na, di ba? Kaya kahit medyo hindi namin alam kung ano yung naghihintay sa amin sa dako pa doon na malapit sa mga kinaroroonan ni Daragang Magayon, ay sige lang, pumayag na kami. At ako naman dahil
wala na, senior na, hindi na pwedeng mag-isa na katulad ng edad ko. Kaya merong tour guide na siya ang nagda-drive ng ATV ko. Yan. Tingnan yung lawak ng na yan. Ayan yung nanguna sa amin dyan, yung aming tour guide na isa. Bali, dalawa ang tour guide namin. Yung unang tour guide ay siyang nagda-drive para sa akin. Pangalawang tour guide, siya yung nauuna. At nakikita nyo yung mga bato. Ayan. Ay kung pag mabilis ka magpa-andar dyan at hindi mo kabisado yung lugar, baka mabangga ka dyan sa mga masemplang ka. Mahirap na. Mabukulang ka pa. Buti kung mabukulang ka, kung mabalian ka pa ng mga buto-buto, di ba mahirap? Kaya nga, yan. Nakita ko lang sa inyo yung mga tanawin, yung mga bato, na siyang ibinuga ni Mayong Volcano pag siya ay nagagalit. At alam nyo ba ang legend niya ng alamat ng Mayong Volcano? Si Daragang Magayon at si Prinsipe Alipaap na nag-iibigan sila. At nung sila ikakasal na, ay hindi pumayag ng isang hari na matagal na rin nanliligaw kay Daragang Magayon. Ngunit ayaw niyang, hindi niya sinagot dahil hindi naman niya mahal. Kaya nagkaroon ng labanan, gera, napatay si Daragang Magayon at ganoon din si Alipaap. At ilang mga panahon na nakakapansin ng mga tao doon na meron parang mga burol na tumataas hanggang sa malaki. At napakaganda ng paglaki na yun nung bundok na yun. At napupunan nila na mayroon time na binabalutan siya ng ulat na noong mga taon panahon na yun ay parang sinasabi nila na yung ulap na yon ay si Prinsipe Alipaap na hinahagkan siya o hinahalikan siya at niyayakap siya. Kaya may time na nakakover, pinocoveran siya ng ulap na yon. Pero that's not true kasi hindi naman yan ay alamat lang. Yung mga sabi-sabi lang ng mga matatanda. Ayan. At dahil dyan, yung mga kwentong pambata. Kaya, pero totoo talaga niyan dahil syempre malaki yung makikita naman natin yung clouds, di ba? Kahit sa anong bundok, makikita natin bumababa yung clouds. Nakala natin yung clouds ay bumababa sa bundok. Pero ganun talaga ang nun. At kung pupunta kayo dito, talaga mag-ipon kayo ng lakas laban sa init. At lakas din to enjoy everything na pagpunta nyo dito, na sama kayo ng barkada, pamilya, mag-happy-happy, tuloy lakad-lakad, yan, sakay ng ATV. At ako ay naging camera woman yung camera ko, doon tinutuon ko sa likod para makita yung mga apo ko, mga anak ko na habang nagpapaandar sila ng ATV. Yan. Kita nyo yan? Enjoy sila. Kita mo sila. Gusto pa nga nila magkarerahan. Pero yung aming tour guide hindi daw pwedeng bilis magpatakbo kasi nga maraming mga bato at lubak-lubak. Hindi pwedeng, hindi mo makokontrol. Tsaka yung daan uneven. Hindi mo makokontrol yung pagmamaneho dahil siyempre first time di ka tulad nila mga tour guide sila sa bihasa na sila diyan kung nasaan may lugar na abako, may maayos o hindi. Kaya ang gawin na lang, sumunod na lang sa tour guide para hindi tayo maaksidente, para hindi tayo mabukulan o papaano man. Ang lagi isipin lang, i-enjoy at pagpunta doon. At kahit mga bata gusto magpaandar na ATV, kaya nga nung bunso kong apo nag-insist siya na lang daw magpaandar, pabalik na sa headquarter. Pinayagan naman namin siya kasi nung papunta doon siguro nakita niya kung paano magpaandar, pero bata talaga enjoy. Ang bilis magpaandar na ATV, kaya nung pagbaba sermon siya ng mami niya. Pero dahil I really enjoy it so much, once in a lifetime lang ito na at least ma-experience mo ang nature
o yung gawa ng Panginoon na kagila-gilalas talaga at kapuri-puri talaga. The magnificent hand of God is working. The magnificent art of work of God na hindi yang kaya ng tao. Hindi yang kaya ng mortal. Only God can create that kind of magnificent one, a magnificent mountain, volcano na sabi na napakaganda ng tignan, pero sa kabila na yun ay may panganib din dala. Yun nga, pag nagagalit, masabog, may panganib na dala. Pero pag pagpayapa na, pagkatapos ng galit niya, ng pagpapasabog niya, nag-iiwan siya ng mga bagay na benepisyo sa mga tao. Yan. Pabalik na po kami sa headquarters. May mga signs ang mga tour guide dyan. May mga up, down, yung mga daliri nila. Ibig sabihin, pag up, dahan-dahan, down, hinto, yan, side, liko, kagano. Ayan, yan, papunta na po kami doon. Pabalik na po kami at pababa na po kami. Papunta na kami sa Kasagwa Trail. Yan yung tinatawag ko sa inyo. Nasabi ko sa inyo nung sumabog ang Mayum Volcano noong 17th century, yung tok-tok na lang o yung kampanaryo na lang na naiwan. At nung pumunta kami doon, umapa kami doon sa ito sinabi ko namin, ito ang sinabi, nag-usapan namin na ito palang pinakatapakan natin, ito talaga yung tok-tok na, yung bubong na nung simbahan at yung na kampanaryo na lang natitira. Siguro madami ang namatay sa mga nangyari noon na ito. Yan, nagpa-picture taking ko dyan. Dahil napakaganda naman talaga. Yan, gaya nga sinabi ko sa inyo, yung kinaapakan namin ay mga ruin na ng church na yan. Yung mga bato-bato na yan. Ibig sabihin, bubong na lang yan. Bubong na lang. Diba? So, imagine nila kung anong nangyari noon. Talagang pag nagagalit pala, talagang mapanganib. Pero sa kabila ng kanyang pag nakupa ng galit niya, nagdadala rin ito ng benepisyo. Ngayon, nag-i-tourism, di ba? Legazpi is one of the richest municipality in Bicol dahil doon sa kanyang sa Mayum Volcano. And dahil sa gusto namin makita si Mayon, punta pa kami ng SM doon sa rooftop. Pero bigo pa rin kami talaga. Kasya na lang kami, kumain na lang kami ng lunch doon at sinubukan namin yung Bicol Express. Dapat pala sa yan, kanya-kanyang taste. Balik na naman kami sa aming tinutuluyan at nung pahinga kami ng gabi na, pumunta kami sa rooftop. Nagpakita siya, pero anino lang. Diba? Baga saan na pinatatakam ka. Yun. Pero makikita mo pa rin yung buga ng apoy, yung buga ng usok ng bundok ng Mayum Volcano na ito at yung mga ulap na nais talagang takpan siya o aalis sa kanya, pero hindi mo pa rin siya ma-appreciate ng ganun, todo-todo, kasi parang anino lang dahil gabi yan. Pero at least nakita mo pa rin na wala na yung ulap. Siguro natulog lang muna si Alipaap, si Prinsipe Alipaap. Pinabayaan mo na siyang magpahinga, kaya kita namin siya ng ganyan. At nga nung sabi namin sana ng umaga makita namin siya. Ngayon nga nakita namin on our third day in Bicol, kasi papunta kami ng Pio Duran doon sa bayan niya upang matikman yung mga dilis at mga tinapaakain nila. Yun, nakita na namin at last, nagpakita na si Mayum Volcano at napakaganda talaga. Kaya napag-desisyon na namin na dumaan muna dun sa may harapan niya upang mag-picture taking at magkaroon ng mga memories, picture memories para
video memories para at least nakita namin, experience namin, sabihin namin, napakaganda talaga. At yung ganda niya ay hindi mo hindi mo talaga ma-describe. Kailangan puntahan mo ng personal para maniwala kang maganda talaga siya. Dahil sa picture and video, halos hindi mo pa rin talaga ma-describe kung gaano siya kaganda. Yung sa baba niya na green yung mga halamanan, mga nyugan, at ito yung lugar na kung saan na nahahagisan siya ng yung mga bato-bato na yan, yung ilog na ito. Gaya nga na sinabi ko na daw na ano siya ng mga bagay-bagay na yan, ay meron pa rin dalang benepisyo. After na magalit siya, sumabog, ay meron pa rin benepisyo na ibibigay ang Mayon volcano. Diba? 8 wonders of the world. Isa sa mga 8 wonders of the world ang ating Mayon, si Daragang Mayon. At talaga hanggang ngayon, kasama pa rin siya. Napakaganda pa rin talaga niya, magnificent. Talagang the work of art of God is really wonderful and amazing, magnificent. Hindi mo talaga hindi mapapantayan ang gawa ng tao sapagkat immortal ang tao, hindi kayang gawin niya. Tangi ang kamay ng Diyos ang gagawa ng ganyang kagandang bagay upang upang iharap natin, upang sabihin ng Diyos sa atin na here is my handiwork. Diba? Ang nagiging daan din ito upang ang mga halamang yan ay maging benepisyo sa atin. Diba? At dahil sa pagbuka din yan ay hindi nagkakaroon ng masyado ang earth dahil nailalabas niya yung init na nandun sa ilalim ng vulkan na iyan. At maipapadama at maipapakita pa rin sa mga tao na God, there is still a great God na hindi mapapantayan. Kahit anong gawin ng tao, andyan pa rin. Ayan, makikita natin yung moment. Ito na. Punta na kami sa Pio Duran. Nagsimula na ng magtago ulit si Mayon, si Daragang Mayon. At punta na kami niyan ng Pio Duran. Pero kita mo yung ulap. On our way to Pio Duran na. Yan. Peaceport yan Peaceport. Masarap talaga ang niya, promise. Ang sarap ng mga daing nila, hindi maalat, yung mga dilis nila. Napakasarap pati ang mga tinapa. Nabusog din kami doon sa galunggong na sariwa na gaya pangisda lang galing, kakatch lang. Sinigang, ang sarap talaga. Prito, inihaw, ang sarap. Tulay na napakasarap talaga. At salamat din kami kay Yeng kasi dinala niya kami sa bayan niya. Experience namin yung mga sariwang, mga isda. And then after that, balik kami sa aming tinutuluyan. Then natulog kami ng gabi na yon. Then pabalik na kami. Fourth day namin ay pauwi na kami. Going back home na kami, fourth day. Pero dadaan kami na Atimonan doon sa Bitukang Manok upang makita rin yung National Park na pinagmamalaki na Atimonan na dahil na hindi lang doon sa yung parang zigzag road na maliit lang siya, hindi naman siya ganun ka-dangerous, pero magiging dangerous din siya kung hindi ka marunong magmaniobra na maraming blind spot, hindi ka marunong sa maraming blind spot na aring mabangga ka. Punong-puno rin yun naman, punong-puno rin yan ng mga halaman, ng mga puno. Yan. At makita nyo naman yung ang matataas ang mga nila doon. Tuntua nga akong tingnan. Siguro na lang nila. Ito, puntaan kami sa Playa del Quezon, the poorest municipality of Quezon, but with magnificent blue sea water. Ang malinaw talaga.
Picture, ano lang, video lang yun, pero sa personal makita niyo yung ganda ng, hindi ko kasi alam kung bakit naging pinakamahirap ang Plaridel. Pero maganda naman yung kanilang hindi ko alam, siguro pagdating sa mga taxes or everything or anything, siyempre yun din na nagdadala para malaman kung bakit naging pinakamahirap na municipality siya. Maraming mga factor yan, di ba? Search niyo lang sa Google, kay Mr. Google. Kumpare ko yan si Mr. Google. Kumpare ko si Mr. Google. Everything you will know. Diba? Ito mo, blue na blue ang tubig. Yan. Andito kami sa taas. On our way na sa Telmonan, Nabitukang Manok National Park. At pagdating nga doon, makikita namin, kita rin sa taas pala, makikita mo yung zigzag sila. At maraming mga vlogger na nakamotor na siyang nag-i-stay doon para kunan ng video at picture yan. Yan, ganyan lang siya. Maliit lang yung ano niya. Pero maraming blind spot. Parang bituka nga. Na maliit lang na, yung bituka na paliko-liko ba. Pero hindi katulad sa Baguio, meron doon sa Kainurod, paliko-liko rin, mas dangerous yun eh. Pero ito hindi gaano. Dangerous din siguro, pero sa pananaw ko hindi naman. Yan, yung slide na yan, pag medyo hindi ka marunong, medyo mabilis-bilis ka at hindi mo kabisado yung lugar, baka syempre, baka masumemplang ka at baka bumaksa ka sa kabila. Yan yun. Hindi pa rin kami nagkasya dyan, bumaba ng kotse at kinunan ang ano na yan, yung lugar na yan, yung park na yan, Forest Park, National Forest Park. Ito nyo naman, maganda, di ba? Quezon National Forest Park. Kinunan, then we are going back, papunta na kami ng Batangas, sa Laguna, nag-exit kami sa Mailipa. Tapos tapos inuluwa kami sa SCTEX na. Imagine, bakit nung pabalik kami doon, parang mas matagal, nung pauwi na, bakit parang mas mabilis. Ayun. Nangyari. Going back na kami, Bayan Batangas and Laguna. Salamat po sa panonood ninyo. At tunay na sana nakabahatid na naman ako ng mga information sa inyo. Information para marami kayong malaman tungkol sa mga bagay-bagay sa mga lugar, history ng isang lugar para magkaroon kayo ng kaalaman. Para kayo sa pagpunta nyo doon ay okay na. Meron ito pala. At magiging madali na lang para sa inyo at maging aware na kayo. At we're going back home na. At salamat muli sa inyong panonood at inyo po akong subaybayan sa next video ko. At sana patuloy mo akong suportahan. Thank you so much. Bye!